Sa dami ng nakalive kahapon dyan sa Mindiola kung saan nagkakagulo sa rally, may mga media, may mga vlogger na nakalive ha. Pero may isang reporter na naglakas ng loob gumawa ng fake news. Ayun, nasampulan. Ito yung video. Ayun, nagsisinungaling daw ang media. Kaya nagsisigawan yung mga kababayan natin dito. Oh, nagsisinungaling po ulit ang media, mga kababayan ko. Sige. Baka sa magsinungaling, sir. Sir, wag ka sa magsinungaling. Wag ka sa magsinungaling, sir. Atras. Kaya balita lang eh. Yun lang. Yun lang, na fake news ka tuloy, sir. Aray ko, ang dami-daming tao kasi, butik na yan, na fake news ka pa eh. Sa sobrang daming tao dito, na fake news ka pa kasi. Anak ng tokwa. Sinasabi niya, ang nagpumutaw sa Mindiola ay... Ingat po, ingat! Ingat po, ingat! Bye-bye, ingat po! Magbalita ba kayo ng maayos? Tagam, walang magawa. Uwi o sa TV5. Hahayaan nyo ba na mayroong reporter na kagaya niyan na nagpakalat di umano ng fake news na kung saan sinasabing ang nanggulo ay maisog? Sa mga nakalive, at kami mismo, nakalive po tayo sa TikTok, nakalive po tayo sa YouTube, nandun po sa Liwasang Bonifacio ang Team Maisog. Nung lumakas ang ulan, nabalitaan na po namin doon na nagkaroon na ng kaguluhan. At in-announce mismo doon sa Liwasang Bonifacio na meron ng gulong nangyayari at sinabi na doon na walang kinalaman ang Maisog dahil nandun pa nga sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, nagmarcha po kami hanggang rekto po naharang po kami kasi may gulo nang nangyayari. At napanood po yan sa live. Ano ba namang klaseng reporter yan? Nakalapit lang po ang Maisog nung mga nahuli na. May mga kabataan po yung nahuli. At ni isa doon, walang taga Maisog. Galing sa Team Maisog ang nahuli. Siguro naman, mas naniniwala po tayo doon sa mga nakalive. Dahil hindi naman siguro inedit yun. Tayo mismo, mahaba-haba yung live natin doon. At sinubukan po natin talagang lumapit mismo sa harap ng Mindiola. Ayun, nagkatakbuhan nga kung napanood nyo po sa live natin. Sa YouTube, hindi ko po binura yun. Andun po yung record po natin ng live dyan sa YouTube. E paano na lang kung Duterte vlogger yung nagpakalat ng fake news dyan? Kakasuhan. Samantalang itong media na to at nakita naman ng lahat kung ano talaga yung nangyari, sino talaga yung nanggulo. Okay lang ba? TV5. Baka naman, mabalitaan namin na mayroon kayong aksyon na gagawin dyan. O tingnan nyo naman yung reporter nyo. Uwi. Sa nangyaring sa nangyaring gulo na ganyan, inaasahan na po yan na talagang maraming hahalo dyan. Hindi natin alam kung saang grupo yan o bakit napansin po namin, puro mga bata. May mga nagkatabi pa kami, nagsisigaw pa, pinagmumura yung mga pulis. Sa totoo lang po, hindi naman yung pulis yung kalaban natin dyan. Hindi naman mga pulis yung dapat nating saktan dyan. Yung mismong mga buhaya. Mali po yung nakita namin doon mismo na yung pulis yung pinagbabato, yung pulis yung sinasaktan kasi may nagsisigaw doon, tuta daw, tuta. Eh yung mga pulis na yan, pag hindi sumunod sa utos yan na harangin at pigilan yung gulo, sila din mawawalan ng trabaho. Tsaka hindi naman sila yung nagnakaw, biktima din sila. Yan po yung paniniwala po namin, yung mga pulis, kakampi din natin yan, biktima din yung mga dapat itong mga ganitong mga reporter ang ipatawag sa Quadcom, no? Yung mga nagpapakalat ng fake news na harap-harapan ha, harap-harapan talaga, lakas ng loob talaga niya. Pero at least pa paano, nahiya din naman siya. Uwi. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.